Maraming mga Filipino na nandito na gustong umuwi ng Pilipinas. But the thing is, hindi nila alam kung paano. Kailangan ba registered sa OWA at may OEC? Wala pong kinalaman kung ikaw ay OWA member or hindi. Wow. Ito po ay para sa lahat ng Pilipino na gustong umuwi at repatriate or maayos ang mga dokumento nila. Pag turista na stranded, yes, ipakita niyo yung inyong, dali niyo rin yung inyong Tourist visa? tourist visa, passport. Oo, at saka mas mapapadali tayo kung may copy kayo ng inyong mga ticket na na-cancel na ilang beses. So, i-clear lang natin na lahat ng gusto umuwi na walang travel ban. Kasi, para dun sa mga may overstay o kaya may mga absconding na gusto din makasama sa repatriation program, po pwede po yan. Pero syempre, aayusin muna natin yung kaukulang papeles na kailangan natin, no, para hindi tayo maharang sa UAE immigration. sa mga taong hindi pa po cancel. Pero Wala kasi problema. minsan yung ano nila, ang concern nila is gusto nilang umuwi ng Pilipinas pero in the future gusto nilang bumalik. Makakabalik naman po sila. Yes, yung sinasabi nila na mandatory cancellation na po, tigilan nyo yung pagkakalat ng hindi tama ng mga impormasyon. Tayo ay tutulong, ibig sabihin, right information ang ibibigay natin sa mga kababayan natin. So yung mga sinasabi na kailangan daw mandatory cancellation, hindi po. Yan po ay depende sa usapan ninyo ng inyong employer. Guys, nandito kami ngayon sa Philippine Consulate. So kasama ko si Tita Emil at si Mami Josie. Hello. So ngayon, Hi. hi naman ganyan, Mami. Teka lang, thank you lang tayo, bigay po niya para sa mga uuwi ng Pilipinas kasama sa repatriation program ng ating gobyerno. Maraming salamat. Ito naman ay bigay, of course, ng UAE Food Bank. Thank you very much. Chris Mares for Yes. all the goods. Ito ay mga biscuits at saka itong mga to. Ayan, madami siya, mga chocolates and biscuits. Yes, nakakatuwa Thank you. kasi naging part tayo dito sa mga uuwi ng Pilipinas. Even yung panahon ngayon sa labas, grabe ang lakas ng ulan. Ang baha. Pero, yeah, grabe ang traffic sa labas. Pero grabe si Mami Josie at si Tita Emil kasi talagang nandito sila para magpamigay ng mga goods sa mga taong uuwi ng Kahit Pilipinas. paano may pabaon tayo. Yeah, Ito ito, tsokolate. mga chocolates, mga biscuits. So, syempre malaking bagay na rin to. Yeah, para sa mga taong uuwi kasi most of the people talaga na uuwi is alam nyo na. So, syempre medyo nahihirapan na rin dito or what. Parang may kakainin habang... Yeah, parang nagkakainin habang nasa airplane. Habang nag-aantay sa airport. Kasi anong oras po pa yung flight nila, Mama? Madaling araw. Madaling araw pa. Madaling araw. So, nandito na po sila. Andiyan na yung mga iba, nasa Opo. ano na, Iba nasa lang na labas traffic. na. Opo. Yung iba naman, meron tayong yung migrant workers ngayon, nag-ipon-ipon sila sa may isang eskwelahan dito malapit. Opo. Oo, so yung mga iba na nakalista sa under ng consulate, dito sila. So makikita mo sila mamaya, nasa labas sila. Tanungin natin kung bakit nga ba sila uuwi at syempre kung paano sila natulungan ng government pa uwi ng Pilipinas. Yes, Kasi of syempre maraming mga Filipino na nandito na gustong umuwi ng Pilipinas. But the thing is hindi nila alam kung paano. So ngayon tatanungin natin sila kung paano ba ginawa nila. At syempre nandito din si Mami Emil at si Tita Josie para syempre tumulong din. Sasagutin yung ibang mga katanungan nyo. So syempre ako din sana makatulong din po ako sa simpleng bagay na yung mag-i-inquire kung paano ba. So tutulungan namin kayo syempre. So, Ano ba yeah. yung gusto ng mga tanong para masagot natin? Kung Oo. paano makasama sa repatriation program natin? Yes po. Kunyari nyo, ako na nandito sa UAE, gusto ko umuwi ng Pilipinas. Unang-una, meron tayong tinatawag na repat ready. Mm. Sinasabi ng mga kababayan natin, ang dami-dami namang mga requirements. Ganyan, hindi sa totoo lang, 3 lang ang kailangan. Pinaka-importante natin pag nasa labas tayo ng bansa, pasaporte. Okay. Pasaporte, EID, pag ito OFW, and then ang travel ban na kung saan makukuha yon. Pag Dubai visa ka, makukuha lang yun napakabilis sa Dubai Police Application. Screenshot nyo lang yung travel ban clearance para sigurado tayo na hindi ka mahaharang sa immigration ng UAE. Kasi sa totoo lang, law pa din na host country ang magagawa. So sabi nila, kailangan yung mga walang papel, hindi po pwede. Kasi hindi naman po ito amnesty. Ito Yeah. ay repatriation. So ang repatriation natin ay normal flight.
So Normal. libre lang ng government. Libre ang ng ticket. government, Opo. yes. Pero Opo. normal flight siya. So you have to go through the process ng normal na pag-uwi din sa Pilipinas. Okay. Para doon naman sa mga, for example, may medical condition o kaya buntis, Opo. kailangan may medical certificate sila na Okay galing sa po. mga doktor nila. So yan ay required lang yan if needed. Alam mo Opo. yun. Pagka hindi naman, tatlo lang talaga yung kanina na sinabi natin. At para dun sa mga stranded o kaya mga dependent ng OFW, ang karagdagan na document na kailangan yung dalhin, yung birth certificate, Opo, to okay. prove yung inyong relationship ng OFW. Kailangan ba registered sa OWA at may OEC? Wala pong kinalaman kung ikaw ay OWA member or hindi. Wow, Ito po okay. ay para sa lahat ng Pilipino na gustong umuwi at repatriate or maayos ang mga dokumento nila. So kahit na ikaw ay hindi OWA member, hindi mo na, for example, hindi mo na renew din, Okay. ganun. Wala po kayong iba na nalilito, nagkakaroon ng confusion, so didinawin natin ha. Opo. Oo, it doesn't matter kung ikaw ay OWA OWA, registered. oo. Opo. Pero syempre, kung uuwi ka, katulad ng sinabi ko, normal process ito. So dapat mapa-verify niyo pa rin ang inyong kontrata, o isip ay ganun pa din siya. So Oo. talagang libre lang ang pinagkaiba, libre lang ito ng gobyerno natin. Hindi tayo pinababayaan doon sa mga Yes. gustong Yung mga umuwi. tourist. Pag Oo. turista na stranded, yes, ipakita niyo yung inyong, dali niyo rin yung inyong Tourist visa. tourist Kailangan po ba? visa, passport. Oo, at saka mas mapapadali tayo kung may kopya kayo ng inyong mga ticket na na-cancel na ilang Oo. beses. Oo, so yun, turista pwede. So, i-clear lang natin na lahat ng gusto umuwi na walang travel ban. Kasi, Correct. Para dun sa mga may overstay o kaya may mga absconding na gusto din makasama sa repatriation program, po pwede po yan. Pero syempre, aayusin muna natin yung kaukulang papeles na kailangan natin, no? Para hindi tayo maharang sa UAE immigration. Paano yan? Pwede ka mabigyan ng outpass. Doon na sa meron tayong nakalagay sa MWO kung paano makakuha ng outpass. Pero yung outpass natin, depende yan. May ano yan eh, may ending. May Oo, ano 7 lang pounds, siya, 7 days 7 lang days po lang ako siya. nakalagay Oo. po. So, kailangan makipag-coordinate din kayo doon sa mga sasabi, pwede ba magpalista na lang? Hindi na kami pupunta doon. Ay, hindi po pwede. Kailangan ng presensya nyo dito. Kasi Okay. kailangan, may mga documents pa rin kayo na kailangan fill upan. Opo. Alam mo kung bakit din. Siyempre naninigurado tayo. Libre na nga yung seat eh. Yung iba hindi pa dumadating. Okay, nag-no-show pa. Nag-no-show pa. So, parang sayang, Sayang, naman. opo. Ang daming gustong umuwi. So, pag ikaw ay binigyan na ng slot, abay, dumating ka naman. Nagpunta ka, di ba? Yes, ang haba-haba na po yung Haba ng pila. Ngayon, humahaba na yung pila. Yung iba sinasabi na, nagpunta na kami, hindi pa kami natawagan. Relax lang. Kasi ito naman ay sa pagkaka-advise ng Opo. Secretary Takdak, yung ating Secretary ng Department of Migrant Workers, ito ay tuloy-tuloy. So kami naman na nakikipag-ugnayan sa ating embahada at konsulado, ay tuloy-tuloy din ang pagtanggap Yes. ng mga inquiries kung sino yung mga may gusto magparipati. Yeah. Sa mga taong hindi pa po cancel. Pero Wala kasi problema. minsan yung ano nila, ang concern nila is gusto nilang umuwi ng Pilipinas pero in the future gusto nilang bumalik. Makakabalik naman po sila. Yes, yung sinasabi nila na mandatory cancellation, naku, tigil-tigilan nyo yung pagkakalat ng hindi tama ng mga impormasyon. Tayo ay tutulong, ibig sabihin, right information ang ibibigay natin sa mga kababayan natin. So yung mga sinasabi na kailangan daw mandatory cancellation, hindi po. Yan po ay depende sa usapan ninyo ng inyong employer. Meron mga iba pinapayagan ngayon sa sitwasyon ngayon na mag-work from home ng 2 to 3 months. Opo. So they want to go home, yes, bakit hindi, 'di ba? Pag ikaw ay may valid UAE visa, anytime po ay makakabalik kayo. So hindi po totoo na mandatory na kailangan may cancellation, hindi po 'yun. Depende 'yon sa employer ninyo. Ang kaya dito tinatanong din, eto ba ang pagpaparipatriate mo, uuwi ka ay alam ba ng employer mo? Sa evaluation, sa interview, tinatanong po 'yun sa bawat isa. Eh paano po pag yung taong gusto lang umuwi, hindi na po alam sa employer? Paano naman po yun? Ay, nako, risk na nila yon. Bakit? Kaya tayo nagtatanong ng ganyan sa evaluation kasi iniiwasan natin yung mapatulan sila ng mapatawan sila ng Absconding, absconding. Oo, para lahat yon sa inyo. So yung sinasabi na ang dami-dami requirements, hindi po, yun po ay requirement ng host country. Immigration po pa rin ng UAE. Ang pagdadaanan natin, hindi po tayo dadaan ng backdoor whatsoever. Oo, eroplano, private chartered plane ang binibigay sa atin ngayon ng ating gobyerno.
Anong airline po? Okay na po Wala. ba na ano? Hindi Wala, natin hindi. Ah, Hindi, walang airline na gamit kasi private, to eh. private. Wow. Private plane. So, hindi talaga po siya like Emirates, like Hindi po. palwala as in private po. Meron tayong mga naunang mga napapauwi na nakikipagbubugan kasi din tayo sa SLAT, sa Emirates Airlines, no? Dahil ang SLAT, sa totoo lang, maraming mga ibang lahi ang pupunta ng Pilipinas ngayon. So Opo. sa Emirates Airlines, meron tayo like yung una natin na repatriation, meron tayong mga 23 na napasakay doon ng ating DMW. So apart from ditong chartered plane na meron tayo, nakikipagbubugan din tayo sa SLAT, sa Emirates Airlines kasi sila pa lang ang merong flight papuntang Pilipinas at pabalik din dito. So sa mga flight paminsan ng mga nakaraan bago tayo nag full blast na repatriation, may mangilan-ngilan. Meron din tayong mga napauwi via Muscat Airport, ng Oman din. So ang ating labor attaché, John Rio Bautista, ay nagpunta din ng Oman para samahan yung mga nag-by land muna doon. Oo, sila ay tinanggap ng ating labor attaché din sa Oman. And then doon sila sumakay sa Muscat. Wow. So talagang lahat ginagawa ng government natin para sa mga taong gusto umuwi ng Pilipinas po, no? But the thing is, eto, take note lang sa mga uwi ng Pilipinas na gustong bumalik dito na naka-employment, dapat bumalik within 6 months. Or Isa yun. after, hindi dapat lalopas ng 6 months. Kasi automatic makakancel yung Automatic. visa Oo, niyo. yun naman yung may Yeah. Kaya sinasabi natin, valid UAE visa. So, kailangan talagang valid pa. So, dapat huwag kayong lumampas ng 6 months. Pag 5 months na, bumalik na kayo dito. Yeah. Sa ganun ay hindi sayang naman, di ba? Oo, pero yung pabalik, hindi pa hindi libre. Ayan, isa pa pala yan. Medyo nakakasakit ng bangs. Wait lang. Mukha na tayong basura dito, pero sasagot natin yan. Kasi sabi, Mama, paano yung pabalik ko? Aba, ikaw na yun. Di ba? Saka, depende rin sa sitwasyon pa rin. Siyempre. Depende na yun sa'yo. Oo. Sarili mo na, magdasal tayo. Kung ikaw ba ay pinababalik dito, magdasal din yung mga sa iba. Ikaw ba ay pinauuwi na ni Lord, yung mga walang trabaho naman. Kaysa mag-negative pa dito, pahinga muna tayo sa Pilipinas, pwede Opo. naman makabalik. Oo, kasi yung iba, lumalaki yung fines natin. Totoo. Ang fines pa pala ngayon ay ibabalik na po ng UAE by end of the month. So may wave na binigay na wini-wave pa nila. Pag ikaw ay nagkaroon yung flight mo, tinamaan ka ng February 28. February 28 lang po. Oo, Okay. pa hanggang sa yung end of March. Opo. Okay yun, waive ang fines mo. After March 31 na ulit, babalik na po yung mga fines. Kaya yung sa iba na nagdadalawang isip pa dati, palista ng repatriation. Kasi dati parang yung iba ayaw pa, Opo. pa. Nitong huli, na nakikita nila na totoo ang repatriation. Totoo. Pero sabi nga, kailangan ay tiyagain lang natin. Kahit na yung iba hindi maganda yung tono, tiyagain pa rin natin, magpaliwanag. Kasi nandito naman po tayo, ang goal naman natin ay makatulong at magbigay ng tamang information. But, Mami Josie, paano naman kukontakin ng mga kababayan natin OFW yung DMW? Yung MWO. Oo. Meron sila, pumunta lang po tayo palagi sa kanilang Facebook na Okay. page kasi lahat naman po doon pinupost nila. If you have some like personal na mga gusto nyo pang talagang one-on-one, pwede kayo mag-message din sa akin kasi lahat yung sinasagot ko din sa page na Love Josie. So doon, kapag meron kayong mga agam-agam, yung mga iba naman, paano po yun, mga walang papel ang mga anak ko, tsagain po natin kasi wala nang shortcut. Tama. May proseso po talaga, marami na po ako natulungan. Yung mga nanay at tatay nila talaga pong nagtyaga sa proseso ng pagkuha ng papel. Kasi hindi lang sila, kumbaga apakadaming. Ang dami. Oo, Pero gusto yun na nga, talaga. pag hindi nyo inumpisahan, paano na? Hindi rin makukuha yun. Again, wala pong shortcut. Kasi ang law ng UAE ang ating sinusunod. Tayo po ay bisita dito na inaalagaan nilang mabuti. Kaya ang tanging mabibigay natin sa kanila, yung disiplina din sa atin. So, ulitin ko from February 28 lang yung nag-overstay, ang walang fine up to March 30. So, Mami Josie, yung mga nakaraan pa kahit minor na nag-overstay na tourist, hindi. Oo, kapag ang visa nila ay nag-expire ng before ng 28, hindi sila kasali. They have to pay. Dun sa mga naka-tourist visa who wants to stay dito, they need to pay yung kanilang fines kasi gusto nilang mag-stay. Meron just fine po ba ngayon?
alam mo, hindi naman, lagi naman merong ano. Laging meron po, Lagi oo. naman ano ang puso naman. Oo. So, ano lang, puntahan lang nila at makiusap sila. Oo. Ang UAE naman ay napakabait. Hindi ko sinasabi na meron talaga. Opo. Pero may marami tayong sitwasyon or instances na talaga nabibigyan sila. Yeah, Alam mo case-to-case yan, basis case pa, to iba-iba talaga Sana yung ako ano doon. po, totoo. Oo. So, ayan, so mamaya, may i-interview din tayo na isa sa mga i-repatriate. Yes. Para Kung naman, gaano sila ka-happy oo. na makakauwi at nakasama dito. Yeah. Yung kanilang agam-agam, anxiety, na lagi silang bump off, nakakancel yung mga visa. Kasi dito sa consulate, ito yung mga stranded natin, yung Opo, mga opo. naka-tourist visa. Yung sa migrant workers office natin, yun yung mga OFW Opo. at yung mga dependents nila. So tayo ngayon, nahaharapin natin yung mga, sabi nga ng mga ibang senior citizen at saka yung mga ibang may medical condition na parang feeling daw nila pag di pa sila makauwi, baka dito daw sila mamatay. Yeah, hindi kasi talaga naman. Yung anxiety, tayo kasi sanay na. Opo, yung matatanda kasi lalo na talagang kinakabahan yung anything happens dito, ganyan. Yes, So, pero normal. We're okay here, ha? Yeah. Don't get us wrong. We are very much Yeah. Safe naman kami as of dito. now, yeah. Yun lang kasi turista kasi sila. So, pag may mga naririnig sila, nababasa, mas kinakabahan sila. So, they need to go home na. yes, and then, trust your guts. Kung talagang gusto mo na umuwi, lumapit dito, wala kang pera, so tutulungan ka nila na makauwi ng Pilipinas. At ito pa, may mga pagkain kami piniprepare para Siyempre, sa kanila. maraming salamat sa inyo, di ba? Kasi meron tayong mga pabaon at kailangan nila. Ito na lang mamon na binigay Yeah. ninyo. Ito, this one. Ito mamaya sa airport, at least hindi na sila gagastos. Yeah, may apple din kami binigay May apple fresh din. para naman ano. May apple din na nandito sa baba. Box, yeah. Oo. So, mga May tubig. may water din. May water. Galing sa Thank you. YouTube box. So, ito UAE mga Food Bank. Thank you, Chris, yung Mares. mga chocolates For the water. natin. Yes. Yeah. UAE Food Bank na palaging nandyan para sa community natin dahil meron tayong isang Chris Mares at Mami Emil Parsha na nagre-represent sa UAE Food Bank dito. Yeah. Kaya nakakahingi tayo pag may ganito tayong mga bagay. At saka syempre pa-proud Yeah, UAE Food volunteer Bank. ng UAE Food Bank. Diba? Paano naman po pag may mga taong yan, gusto yan, pang yan. tumulong? Ay, tinan mo, Ronel. Mga gustong Ronel, Ikaw, paano naman po pag katulad ko na gustong tumulong din na para magbigay ng food sa mga ano taong ba, yung mga Pilipinas? mukha Paano namin po? ni Mami nandyan. Sabihin nyo lang, sabi niya, "Psst," di ba? Sabi nila, Opo. alam mo pagka Pilipino, psst. Kaya mag-ano lang, mag-abisa lang kung gusto ninyong mag-give back. Alam mo yun, Yeah. kung nasa puso nyo, mag-birthday kayo, ayaw nyo na maghanda, gusto nyo na lang magbigay, andito, bibigyan namin sa inyo yung numbers kung ilan ang kailangan namin. Sa ngayon, 50 yung kailangan namin, kaya naghahanda kami at ipapamigay natin mamaya sa labas. Yeah. Pero hindi namin sinasabing magbigay kayo kung ilan mismo, kung ano lang yung Kung ano kaya lang nyo yung kaya itulong nyo. Yes po. So, Nagkataon lang na kayang-kaya mo magbigay. hindi naman. Talagang ganyan po talaga. So, ako, blessed din ako at natutuwa ako na tumutulong din sa mga OFW ng mga Pilipino dito sa UAE. So, sino-sino ba naman yung magtutulungan? So, syempre, tayo din mga Pilipino po, no? Especially sa ganitong scenario talaga na, ayun, nakakatuwa at nakakataba ng puso. Lalo na kung meron ka naman. And God will bless us sa lahat nito. Okay, so sige, mag-prepare muna kami at mamaya mag-interview tayo. So thank you so much, Mami Josie. At thank Thank you, you. Mami Emilia. Okay, let's go. Guys, dadalhin na namin dito sa labas para makuha na din ng mga kaya mga material. Let's go. So medyo madami tao dito ngayon. So ito, talagyan namin. Guys, nandito ang isa sa mga i-repatriate. So total pala na i-repatriate today o mamayang madaling araw is nasa 331. So medyo madami. Dito sa consulate is nasa 50 sila at yung iba is nasa school dun sa Altawar. So ngayon, ito si Mr. Archie. So Mr. Archie, kamusta po? So si Mr. Archie is tourist po kayo dito sa UAE. Yes po. Paano po yun nangyari? Bakit po nauwi po sa repatriation? May ticket po ba kayo pauwi ng Pilipinas? Yes po, actually yung ticket namin, dapat uwi na kami nung March 17, Apo. kaso na-cancel. Tapos nakapag-rebook kami ng 19, Apo. na-cancel na naman. So we tried to come here sa Apo. ating consulate.
para mag-ask ng Help. help po. Apo. At hindi kami nagkamali na pumunta dito, humingi ng tulong at very smooth po yung ano. Very smooth po Yes yung po. nangyaring Yes proseso. po. So kasama nyo po yung anak nyo, dalawang anak nyo at asawa nyo po dito. Yes po. Pero as in, ilang days lang po dapat kayong bakasyon sa UAE? 3 weeks. 3 weeks? Yes po. May kamag-anak po kayo dito? Meron naman po. Apa. Kaso, syempre, hindi naman namin sila kailangan parang obligahin na Opo. tulungan kami. Pero at least they're doing... Yeah, kasi syempre kahit kamag-anak mo yan, kanya-kanya din pinagdadaanan, Yes, especially tama. sa panahon ngayon. So medyo mahirap din. So sila, Mr. Archie is hindi nagkatubiling pumunta dito sa Philippine Consulate. Paano po yung naging process muna? Pumunta po ba kayo dito? Paano nyo po sila kinontak? actually po, may nag-message dun sa bayaw ko Apo. na may repatriation nga po. Tapos Apa. dun sa mismong araw na yun, pumunta kami ng consulate. Mm. Tapos very helpful naman po yung mga Tao po dito. sa Apa. consulate. In-assist kami ng maayos, sinabi sa amin kung ano yung mga process, kung ano yung kailangan na ano. Tapos after nun, hindi na kami bumalik dito, naghintay na lang kami ng Naghintay na message. lang po kayo. Yes po. Okay. So, Pero sila nung, mismo. sorry po to, Kacho, pagpunta nyo po dito, dala nyo na po ba yung passport nyo? Dala nyo yung anak nyo? Ano po yung dala nyo that time? Yung passport lang, tsaka yung dalawang anak ko, okay. tsaka si Mrs. Yun. Okay. Yun lang po, tapos binigyan nyo na po sa kanila. Ano po, may question po ba ng pag-repatriate? Kasi syempre, hindi po alam ng mga manonood natin kung paano yung ginagawa. O kung, sige po, pumunta sila dito. May specific na tao po ba dapat silang hanapin? Or paano po yung ginawa nyo? Actually po, pagdating namin dito, tinuruan lang kami kung saan kami pupunta, kung sino yung kakausap sa amin. Apa. Parang binigyan kami ng idea or binrief kami kung paano yung repatriation process. So, yun. Yeah, pero nag-enjoy naman po kayo dito sa UAE during your vacation. Yes po, nag-super enjoy. Kaso, dahil nga sa nangyari, medyo yung ibang kailangan puntahan namin, hindi na namin napasyalan. Totoo po yan. Pero maraming salamat sa government natin kasi syempre tinulungan po Yes kayo. So libre po ito, walang bayad. Wala pong bayad. Wala kayong binayaran po. Wala. Yeah. Super thankful po kami sa government natin. Ayun. Ano po yung gusto niyo sabihin syempre sa government natin bukod sa Ayun. pagsasalamat niya? Ayun, maraming salamat po. Hindi lahat ng nakikita natin sa Facebook or sa mga social media ay tama or mali. May mga tao sigurong bumili ng ticket nila para makauwi, pero marami pa ring natutulungan ang ating gobyerno dito sa gitnang silangan para makauwi ng ating bansa. So maraming salamat po. Yeah. So, syempre buong family niya is makakauwi mamaya. Hindi lang siya isa, kundi sabi ko kanina, 4 sila. So, excited na po umuwi. Super excited na po. Super. Hindi naman po naubos yung budget ko dito sa UAE. Kasi syempre yun yung kadalasan problema kaya nakikipag-repatriate, pumunta dito. Meron pa namang, konti pa naman, para makauwi. May magastos sa Pilipinas. Oo. Kasi syempre dito talaga sa UAE wala naman po talagang libre magastos, tama. pero good thing na ang government natin is tumutulong. Yes po. Yeah. Napakalaking tulong, sobra. Yeah, napakalaking bagay kasi nga naman yung problema mo na meron ka talagang return ticket pa uwi ng Pilipinas tapos hindi mo nasakyan, hindi mo alam kung kailan Kasi talaga kung po bibili ka magkano. ng ticket ng sarili mo, napakamahal, sobra. Opo, yun Tapos pa. kung isa ka lang siguro pwede, pero kung 4 kami, Oo. parang medyo masyado na sa budget. So, humingi kami ng tulong sa ating gobyerno. Yeah, pero Ayun, salamat. yeah, thank you so much po kasi yun nga yung sinasabi niya. Syempre, oo, totoo naman na sa Facebook, sa online, sometimes merong mga nagrereklamo, hindi maiiwasan. Especially kasi tayong kung gusto natin humingi ng repatriation pa uwi ng Pilipinas, hindi ka na pagbigyan. So yun yung mga talagang minsan nag-iingay, nagre-reklamo, pero hindi rin natin sila masisisi. Kasi talaga naman, kung gusto na nilang umuwi, pagkapos hindi sila pagbigyan. Kasi ang ginagawa pala ng government natin is inuuna nila, especially may mga anak, may mga matatanda na, and also there's also an interview kasi meron palang mga tao or may mga OFW na gagamitin na repatriation para magbakasyon sa Pilipinas, which is napaka-unfair po, no? Tama, Di ba? So, mas okay talaga na parang, talagang Ibigyan pa nila. ikaw, naipit ka lang dito sa nangyayari ngayon at gusto mo na talaga umuwi ng Pilipinas. Tama. Yeah. Tsaka hindi, syempre, kung last week ka pumunta dito, syempre ikaw yung mauuna. Yes. May mga tao na pag pumunta sila ngayon, iisipin nila na kailangan sila
unahin. Oo. Oo. Siyempre may nauna sa kanila. Oo, hindi ganun. Saka, and also, this is the third repatriation na gagawin ng Philippine government natin dito sa United Arab Emirates. Yung una daw, 442, pangalawa is 331, ngayon is nasa 300 plus and 332 yata. So, isa or apat sila sa mga uuwi ng Pilipinas. Hindi na natin pinakita yung bata kasi syempre mga bata pa yan. Pero still, thank you so much Thank you po. po. At Maraming sana salamat. makauwi po kayo na maayos at maging Thank you okay po po. kayo. Thank you. Pero, in case na maging okay po lahat dito, babalik po ba kayo sa UAE? Oo naman, may balak pa kami. Kasi ang dami pa namin gustong puntahan. Kaso medyo mahirap muna ngayon. Yeah, Next totoo. time siguro. Yeah. So, ano ba masasabi niyo sa mga tao naman na gustong magpa-repatriate na katulad niyo na naipit dito? Ayun, huwag kayong magdalawang isip kung gusto niya talaga umuwi. Walang flights. Pumunta lang kayo sa ating consulate dito sa may Dubai. Yun, yung mga tao dito sa ating consulate, tutulungan kayo. Mabilis lang yung proseso. Maghintay lang kayo, wag lang kayo magmadali. Yeah. Makakauwi rin tayong lahat. Yeah, okay. Maraming salamat po ulit and Thank you. have a safe flight Thank po. you po, God thank bless you po. Thank you po. Bye-bye.